Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, sa mga kapwa ko OFW, Yumkin side. Bago po natin panoorin po ang kasinungalingan na ginawa ni Ramil Madriaga sa kanyang pag-witness niyan sa Kongreso. Nako, isang subscribe muna dyan at isang likes. Kasi nga, yung ginawa nila kay BP Sara nito, nag-greet daw ng happy birthday kay Ram Madriaga. Artificial intelligence pala to eh. Tingnan nyo, wala na niyang patumpin-tumping. Papanorin po natin ito yung nagiging hearing ngayong araw na to. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. That should be okay. Honorable Dilima? Move that it be considered as part of the records. Ni Attorney Kilala. Alam niyo mga kababayan ko, yung greetings na yan na ginawa ni BP Sara, yan po ay isang artificial intelligence na hindi po nakasali sa supplemental affidavit ni Madriaga. Ngayon po, yun ang sinasabi ni Dilima na hindi nakasali. Kasi alam naman tayo mga tao na yan ay pinipilit nila na si BP Sara ang nag-greet. Tapos lahat pang pinapakita ng mga picture ay galing po sa picture ng mga group picture, galing sa FB, yung tungkol po sa election time. Tignan nyo, no? Tapos ngayon, isunod po natin yung ano ni Redon, ang kanyang interview kay Madriaga. Gigil na gigil siya kasi nga obvious na si Madriaga ay nagsisinungaling. Tingnan nyo. Mr. Madriaga. Si Attorney Kilala po, unang-una kong na-meet sa San Sebastian sa car show. Doon po kami una nagkakilala sa car show sa San Sebastian. Siya po yung assistant din nun. Nagdala po ko ng kotse ko para isali sa car show. Doon naglalaro po kasi ako sa San Sebastian. Lagi rin kami naglalaro sa San Sebastian. Doon po umikot sa basketball tsaka sa kotse. Hanggang Isip Pilipinas po. Ano yun nga, pero very important ho kasi na mag-clarify na mula ho doon sa paglaro ng basketball at cars, mga kotse, lumalim po ito sa politika. Tama po ba? Opo. Honorable Redon? Opo. I have to... Supplemental affidavit, yung sinasabi pong kasama po ninyo sa litrato si Mr. and Mrs. Kilala. Tama po ba? Opo, Madam Chair, Your Honor. Kailan po ito nangyari? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Lagi po akong wala sa amin sa bahay. At ano po yung event nung pong litrato po na yun na magkasama po kayo ni Mr. and Mrs. Kilala? Kasal po ng eldest son ko, Madam Chair. Anak po ninyo? Opo, kasal po ng eldest son ko. So kailan po yun? Hindi ko na po matandaan. Siguro po 3 to 4 years ago. Ay, hindi po, mga 6 years ago. 6 or 7 years ago po, Madam Chair. Alright. Madam Chair, I have no further questions. Thank you. Thank you, Madam. Tingnan yung sinabi ni Madriaga. Kasal ng anak niya, hindi niya alam kung ilang kinasal. Sabi niya 3 years. Susunod naman 4 years. Susunod 5 years. And then, 7 years pala. Parang nangyayari, parang pinipilit lang nila na gawing witness to si witness si Madriaga kasi nga may mga picture sila nakasama si BP Sara. Pati yung lumalabas na nagsalita raw si BP Sara na Sir Ram, yung tungkol doon sa yung tungkol doon sa bandera, 'di ba? Ano niyo malalaman na nagsalita si BP Sara na nakapismas siya doon? Paano niyo nasasabing Sir Ram? Nakapismas doon si BP Sara. Kaya tingnan ang mukha ni ni Redon, parang hindi madrawing kasi parang hindi naman totoo yata ang sinasabi ni Madriaga eh. Dito naman tayo kay Chihuahua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I've noticed, napansin ko po doon po sa unang affidavit ni Mr. Madriaga, ang sabi niya dito ay merong siyang
yung pera po na nagkakahalaga ng 33 to 35 million ay nakalagay sa duffel bag. Tama po ba? Dun sa unang affidavit ninyo. Opo, Madam Okay. Chair, Your Honor. Pero dito po sa supplemental affidavit ninyo, ang sabi ninyo dito, nakalagay sa large dark bags. So hindi nyo po dito mine-mention yung duffel bag. So ano po ba yung pinaglagyan ng pera? Duffel bag o ordinaryong bag? Pwede po ba pakidescribe ninyo? Duffel bag po, large Duffel dark bag. duffel bag. Okay. Meron ba tayong sample ng duffel bag dito? Meron po. Tignan niyo mga kababayan ko, obvious nagsisinungaling na naman to siya, no, si Madriaga. Ewan ko kung sino nagbigay ito ng ng script sa kanya. Yung sa una niyang sa una niyang affidavit, nakalagay daw sa duffel bag. Ngayon sa pangalawa niyang affidavit, wala nang naisabi na duffel bag. So ibig sabihin hindi po magkaparehas ang kanyang mga statement. Siyempre. Di ba hindi magkaparehas sa kanyang statement. Dapat parehas yan. Ay, Diyos ko, yan pang pinagayabang ng mga kongresista na yung didiin kay BP Sara. Po kaming dalawang ganito po. Ano po dito sa dalawang to? Wala po sa dalawa, Madam Chair. Wala? Wala po. Yung itsura lang, kamukha. Wala din po. Wala. So ibig sabihin, pwede bang mas malaki dito? 3 doble po o 4. Mas malaki dito? Opo, Madam Chair. Wala. So, ibig sabihin po, 3 times nung bag na pinakita ko po. 3 to 4 times, Madam Chair. 3 to 4 times Opo. bigger. Opo. Doon po sa mas malaking duffel bag na pinakita po natin. Opo, pahaba po, pataas. Pataas, ito po, na sa screen. Dito po sa screen, ayan po. Makitid po yan, tsaka wala pong gulong yun. Tapos, Walang gulong, makitid. dapat kasi tinuran nyo ng maganda eh. Yung laki doon ng bag daw is 4 times, 3 to 4 times. Ito daw maliit, hindi daw malapad. Ang nilalagyan niya raw malapad pero walang gulong. Paano niya yung bibit-bitin? Paano niya yung bibit-bitin? Papasanin niya na parang bigas na 50 kilos o 50 kilos yung bigat? Nakakatawa si Madriaga. Pero tuwang-tuwa yun ng mga kongresista. Kasi nga, yan daw ang pinakamalaking ayan ang pinakamalaking witness na ididiin kay BP Sara. Lahat na lang kung makikita niyo yun doon mga kababayan ko yung pinakita na plus doon sa sa House of the Representative. Halos lahat ay oras ng kampanya. Tapos sasabihin niya raw kinakausap siya ni lagi silang nag-uusap ni Digong, ni Tatay Digong, lagi sila daw nag-uusap tapos pati kay Sara. Pero ang pinapakita niya, ba't wala silang picture ni Duterte, ni Digong? Wala siyang picture ni Duterte. Ang picture niya, si BP Sara sa campaign. Sa campaign time. Campaign. Diba nakakabisit pakinggan? Pero tuwang-tuwa yan ng mga kongresista na pinipilit din nila talaga na mayroong kaugnayan si BP Sara kay Madriaga na si Madriaga ay isang tulisan. Isang tulisan talaga. O ngayon, hindi pa yan nako-cross-examine ha. Ano pa lang yan. Kiniklear lang nila yan o tinatanong lang nila how much more kung magkaroon ng cross-examine doon sa Senado. Asa na kaya pupulutin niya si Madriaga na yan? So yan muna mga kababayan ko dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel. Sa mga hindi pa dyan, please lang. At sa ngayon, masalam and bye-bye.